Okay, welcome po dito sa ating munting YouTube channel. At bago tayo magpatuloy, ay gusto ko lang munang basahin ang content natin ngayon mula sa katanungan ni Sina, Sina Padilla. Ang sabi niya, Sir, ang pagkaintindi ko, Sir, hindi kakakasuhan ng illegal possession o firearms kung registered. Ito ay may LTAP ka. Ang alam ko may kaso ka pa rin pero hindi illegal possession, illegal process, PTC lang, wala may multa ka 10,000 pesos at kulong ibang illegal possession na kaso. Okay, so titingnan natin kung anong pagkakaiba ng nahulihan ka ng illegal possession at nahulihan ka ng baril sa labas ng iyong property nang wala kang PTC4. Ito ba ay considered? So, kasi merong iba-iba ang paniniwala natin at ang gagawin natin ay babasahin na lang natin yung batas kung ano ito. Pero bago yan, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa pag-share ninyo ng ating mga videos at kayo nakatulong para madagdagan yung ating revenues na tinutulong natin sa ating 6 na estudyante na mga anak na single parent. At maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads at do sa mga nag-share ng ating mga videos. Kaya pasasalamatan ko yung mga nagpadala rin dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan. Yan po yung anak ko na ating tresorera. At pasasalamatan ko lang yung mga nagpadala dyan, si Aljon Dating, maraming salamat sa muli mong pagpapadala. At ganyan din kay Jubit Francisco ng Teresa Rizal. At maraming salamat din kay Nolipis America sa pagpapadala naman sa ating premier videos na malaki na sirang naitulong ninyo sa ating mga bata. Sana may mga gumaya pa rin sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon. Okay, so may nababas kasi tayo dito, hindi daw naman tayo abogado. Bilang isang firearms instructor ninyo, ay gusto kong basahin sa inyo ang batas tungkol dito sa pagdadala ng baril na walang license. Ito ba ay ano ang penalty nito? Katumbas din ba ito ng illegal possession of firearms? So, tingnan natin. At doon sa mga hindi naniniwala dito sa Google ay hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala. At magtanong na lamang kayo sa Chief PNP natin sa Krami para o sa mga abogado kung hindi kayo naniniwala dito. Pero ito ay nakapublish sa Google para guide ng mga mamamayan. So tingnan natin kung ano ba ang sinasabi dito. Ang sabi dito ay yes, carrying, kasi tinanong ko kung yung bang license na baril, pag nahuli ba ito sa labas ng property mo, wala kang PTC, ito ba ay considered as illegal possession of firearms? Considered ba ito? Ang sabi ay yes, carrying firearms outside your residence in the Philippines without a valid permit to carry firearms outside residence, PTC4, is considered illegal possession and is subject to criminal penalties and license cancellation. So, kaya nga, makakancel na yung, siyempre, pag na-cancel na yung iyong license, ay di illegal possession na yung baril mo. A PTC4 is a separate specific permit required to carry firearms outside one's home and it is not automatically included with license to own a firearms. Ulitin ko lang yung una. Yes, carrying a licensed firearms. Oo, ang pagdadala ng lisensyadong baril outside your residence sa Pilipinas na walang permit to carry firearms outside residence, PTC4, ay kinukonsidera illegal possession, is subject to
at ikaw ay subject sa criminal penalties, license cancellation, cancel ang iyong license, ang PTC4 ay hiwalay na specific permit na required na pagdadala ng barrel outside home and is automatically included with a license to own a firearms. Okay? Ang sabi pa dito, to legally carry firearms outside your residence or place business, you must obtain PTC4 from the Chief Philippines National Police PNP. Prohibited Act. Carrying a registered firearms outside your residence, PTC4 is a violation. Ito ang penalties. Criminal penalties. A person found carrying firearms without PTC4 is subject imprisonment and fine. Makukulong at fine. License cancellation. Yung iyong firearms ay makakancel. The violation lead to cancellation of license to own and possess. Mawawala na yung license mo. Consequences, ito yung mga kaparusahan. License cancellation. After license canceled, the license must immediately surrendered. Immediately surrendered your license mo to the Firearms and Explosive Office or nearest police. Discretion basis. PTC4 are granted on a may issue basis on the issue of the discretion of the authority. So ayan. So maliwanag na ito ay kaparehas din o considered. After license is cancelled, the license must immediately surrender to the Firearms and Explosive Office. Ayan na rin yun. Specific violation. Simply possessing a firearms is not illegal. Carrying is not illegal. Pero pag dinala mo sa labas ng iyong property, authorization without the authorization PTC4, wala kang permit, makes the acts of carrying outside your residence illegal, leading to criminal charges and the potential cancellation of the license. So, kanselado na yung license ngayon. So, yan ang ano naman ang tingnan natin kung ano ang kaparusahan. Ito ang kaparusahan. Carrying a registered firearms outside residence in the Philippines without permit to carry firearms outside residence is illegal and carries penalty, prison, correctional, imprisonment 6 months and 1 day to 6 years. Pwede kang mabilanggo na hanggang 6 years at fine ng 10,000. But additionally, firearms subjected to confiscation ng iyong firearms at license, confiscated din ang iyong license. Legal basis. Ang legal basis nito ay itong Republic Act number 10591. Doon niya kinuha. Diyan ang legal basis. Comprehensive Firearms and Ammunition Act. So yung nagsasabi na hindi naman tayo abogado, marunong naman tayo magbasa ng batas. So binasa ko lamang yan. Nandiyan yan sa batas natin. Kaya nagbibigay lamang ako ng guidelines sa inyo para hindi tayo malagay sa alanganin. Okay, so maliwanag na kahit ka pa may license at wala kang permit to carry, ay considered ka na illegal possession of firearms. Kaya ka mahuhuli at makukulong. At may penalty ka. Makukulong ka ng hanggang 6 years, pwedeng hanggang 6 months, depende sa bigat ng iyong kaso. At depende rin kung nagamit mo yan sa crime, hindi ko nasakop yan, ang babala niya, abogado at judge. So yun lamang. Kaya mag-ingat po tayo na yung pagkakaalam natin ay hindi pala ganon yung talagang pagkakaalam natin. Ito pa yung ang sabi doon sa Republic 10591, this law established in the requirement for the PTC4 to carry firearms outside one's residence places of business. PNP Memorandum Circular number 1011-005. This circular states that carrying firearms outside the residence without PTC4 is prohibited and can result to administrative sanction. Penalties. Ito ang mga penalties. Prison correctional, imprisonment for 6 months and 1 day to 6 years. Ito ang
ito ang mga violation penalties. Fine, 10,000 pesos. Confiscation of firearms subject to confiscation. Wala ka na ngayong firearms. At cancellation, cancel na yung license to own, possess firearms will be revoked. Cancelled. Ang sabi pa din, future restriction. Habitual or repeated violation may lead to temporary or permanent disqualification for possessing firearms. Pwedeng pwede ring temporary or permanent na revocation ng iyong firearms. So, yan lamang ang masasabi ko dyan, na yung ating mga paniniwala ay hindi totoo. Kung yan ang paniniwala ninyo ay magbasa kayo ng batas. At malinaw na sinasabi na considered. Pag sinabing considered ay yun na yun. Considered na yun eh. Considered na illegal possession of firearms mo. Kaya nga, ang sabi ko palagi ay wala sa lugar yung pagdadala mo ng baril, kaya considered na. So, ayan na yung ating pero may mas mabigat lamang ang kaparusahan. Ang pagkakalam ko ay hanggang 12 years ang pagkakulong, na 6 years hanggang 12 years. Correct me if I'm wrong, yung walang license. Mabigat lamang, pero considered na rin na illegal possession of firearms kahit ka pa may license at dinala mo yan sa labas ng bahay mo, ng iyong residence, considered na yan as illegal possession of firearms. Yun ang nakalagay sa batas. Nililinaw ko lang na para tayo ay makapag-ingat. Okay, kung hanggang saan lamang yung ating residence, nabanggit na rin natin yan. So, ayan lamang. At maraming salamat sa inyo. At yan lamang ay isang paglilinaw. At yung ating mga videos ay para lamang bigyan kayo ng gabay. Hindi naman ako abogado para magbigay ng legal advice. Nagbibigay lamang ako ng gabay para malayo tayo sa mga malalaking problema. Okay? At ang kailangan pa rin talaga natin, pag tayo nakasuhan, ay abogado talaga ang ating lalapitan. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Maraming salamat sa inyo at shout out sa aking mga kababayan sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Doon sa dati kong machine shop, meron kami dyan bagong Papa Burger sa pagmamanis ng bunso kong anak na si Elmer Jr. At sa halagang 40 pesos, bisitahin po ninyo yan. Meron na kayong buy one, take one na Papa Burgers at Mapapa Burger kayo sa sarap sa Alvarez Street, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Marami pong salamat.